tunay na kalagayan at update tungkol sa Universal Social Pension, USP. Alam kong marami na sa inyo ang nakapanood ng iba't ibang vlog tungkol dito. Pero ngayon, tatalakayin natin ang pinakabagong impormasyon, direkta mula sa mga pahayag ni Dr. Mary John Lorecia sa panayam ng DZMMM Teleradyo, kasama rin ang mga updates mula sa Senado at mga ahensyang tulad ng DSWD, DBM at NCSC. Kaya inaanyayahan ko po kayo, tapusin ninyo ang video na ito hanggang dulo para mas malinawan tayo sa lahat ng detalye ng Universal Social Pension Bill na isinusulong no ngayon. Noong nakaraang Miyerkules, nagkaroon ng Senate hearing kung saan isa sa mga pangunahing tinalakay ay ang Universal Social Pension na isinusulong ni Senator Risa Hontiveros, Senator Erwin Tulfo at Senator Joel Villanueva. Ayon sa kanilang mga pahayag, puspusan na ang kanilang pagsisikap na maipasa ito bilang batas upang mabigyan ng 1,000 piso hanggang 1,500 piso buwan-buwan ang lahat ng senior citizens sa buong bansa. Hindi lamang ang mga indigent o mahihirap. Kasama rin sa pagdinig ang mga kinatawan mula sa Department of Budget and Management, DBM, na siyang tumitingin kung maaari bang mahanapan ng pondo ang panukalang ito. Ayon sa kanilang initial assessment, halos nakalaan na raw ang pondo ng 2022 at 2026 na budget para sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Pero naniniwala ang mga senador at mga eksperto tulad ni Dr. Lorecia na maaari itong ipatupad ng paunti-unti o phased implementasyon. Ibig sabihin, hindi biglaan kundi dahan-dahan ang pagbibigay. Sa ngayon, ang tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens ay 500 piso kada buwan at tinatanggap ng humigit kumulang 4.6 na milyong Filipino seniors. Subalit kung magiging universal na ito, ibig sabihin, lahat ng senior citizens na edad 60 pataas, mayaman man o mahirap, ay makatatanggap ng pantay-pantay na benepisyo. Ayon kay Dr. Mary Jean Lorecia ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, batay sa kanilang datos, may humigit kumulang 9 na milyong senior citizens sa buong bansa. Kung bibigyan sila ng 1,000 piso bawat buwan, kakailanganin ng humigit kumulang 131.8 bilyon bawat taon. Ngunit naniniwala siya na posible ito kung paglalaanan ng maayos na pondo at isasama sa National Development Plan. Dagdag pa ni Dr. Lorecia, ang Universal Social Pension ay hindi basta gastos ng gobyerno. Ito ay isang investment sa ekonomiya. Bakit? Dahil kapag may pera ang ating mga lolo't lola, bumabalik din ito sa ekonomiya. Bumibili sila ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Kaya umiikot ang pera at napakikinabangan ng buong komunidad. Ngayon, may ilan ding nagtatanong, paano naman kami na may SSS o GSIS pensyon? Kasama pa rin ba kami? Ayon kay Dr. Lorecia, kung magiging universal, ibig sabihin ay lahat ng senior citizens ay sakop. May SSS man o wala, GSES man o wala. Basta ikaw ay 60 taong gulang pataas, kwalipikado kang makatanggap ng monthly universal pension. Gayunman, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng tamang datos at maayos na registry system. Kailangang malinaw kung sino talaga ang mga senior citizens na buhay, aktibo at nasa bansa. Dito pumapasok ang papel ng National Senior Citizens Registry na pinangangasiwaan ng NCSC. Sa usapin naman ng pamamahagi, isa sa mga issue noon ay ang politicization o pagkakaroon ng impluensyang politikal sa pamimigay ng benepisyo. Kaya iminungkahi ni Doktora na dapat itong hawakan ng national agencies mismo at hindi lang ng LGUs upang matiyak na transparent at maayos ang distribusyon ng universal pension. Katulad ng ginagawa nila sa Expanded Centenarian Cash Gift Program kung saan 10,000 piso ang ibinibigay sa mga umaabot sa edad na 85 at 100,000 piso sa mga tumatanda ng 100 taon. Napakagandang halimbawa ito ng inclusive program dahil hindi namimili kung mahirap o may kaya. Basta ikaw ay senior citizen, kasama ka. At ganito rin ang layunin ng Universal Social Pension Bill na walang senior citizen ang maiiwan. Sa ngayon may 2 bersyon ng panukalang batas. Isa ay 1,000 piso
at isa naman ay 1,500 piso kada buwan. Ayon kay Dr. Loreche, mas mainam na magsimula muna sa 1,000 piso bilang realistic at sustainable amount at saka ito taasan sa mga susunod na taon kapag mas handa na ang ekonomiya. Isa rin sa kaniyang mungkahi ay ang pagbuo ng technical working group na magsusuri sa lahat ng detalye, kabilang ang funding source, payment schedule at distribution system upang masiguro na magiging sustainable at transparent ang pagpapatupad ng programang ito sa buong bansa. Kaya mga kababayan, malinaw na ang Universal Social Pension ay nasa proseso na. Nasa Senado na ang bola at patuloy itong isinusulong ng ating mga mambabatas, partikular na sina Senator Risa Hontiveros at Senator Erwin Tulfo para maipasa sa lalong madaling panahon. Habang wala pa ang pinal na batas, mahalaga pong manatiling updated at informed. Pakiusap ko po, huwag basta maniwala sa mga maling balita o fake news na nagsasabing na ipasa na raw o ibibigay na raw next month. Sa ngayon, ito ay nasa hearing stage pa lamang, ngunit ang pag-asa ay buhay at tuloy-tuloy ang pagkilos upang maging realidad ang pangarap na pantay na pensyon para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan, kung gusto niyo pa ng ganitong content, mga updates sa SSS Pension, GSIS Benefits, DSWD programs, Senior Citizen Aid, at mga bagong batas tulad ng Universal Social Pension, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang channel na ito. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong balita tungkol sa ating mga senior citizens. Ako pong muli si Relano, nagsasabing, walang maiiwan, lahat ay isasama sa progreso. Maraming salamat po sa panonood. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan at mabuhay ang ating mga lolo't lola